Ayan, hello. Isang mainit na, ayan. Mainit na araw pong muli sa ating lahat. Ayan. Muli ito po ang inyong lingkod. Mahangin pero mainit po. Ayan, nagpakita na po si Haring Araw. Ayan na po. Ayan. Maganda na ang panahon, mainit na pero nagagala ang inyong lingkod. Kahit suspended po ang ating klase, ay nandito tayo sa ating gulayan sa paaralan. Ayan, kita nyo po yan, ang Maestro Panaderong Gala. Ang dating celebrity na sikat, naging ngayong magsasaka na. Joke lang po yun. So, nandito pong muli tayo sa aming gulayan sa paaralan ng Post Elementary School para mag-monitor ng ating mga halaman. Pati na rin ang ating mga isda. Ayan, so, mag-monitor na tayo. Check na po natin. Ayan, medyo mainit na. Ayan. So simula po syempre ay magdidilig muna tayo. Ayan, diligin natin yung ating mga romaine, lettuce. Ayan. Sa umaga kailangan pong madilig na yan. Lalo na ang ganda na po ng init. Pagkatapos po ay i-monitor natin. Mamaya palitan ko po ng tubig yung ating tubig ng ating mga fry. Dahil dadaan po na naman ang weekends, kaya kailangan natin palitan. So, patayuin po muna natin itong ating camera. Tumayo ka dyan. Ayan. Dahil bobombahan po natin ito. Ayan, ito na po. May pressure na. Kunin ulit natin para nakikita nyo po. Ayan, no? Ayan. So ayan, gumala pong muli ang inyong lingkod dito sa ating gulayan sa paaralan. Siyempre para po i-monitor natin dahil sunod-sunod po ang suspension ng klase. Siyempre kapag po suspended ang ating klase ay hindi po nakakapag-report ang inyong lingkod dahil sa sama ng panahon. Pero ngayon po ay nagpakita na si Haring Araw. Ayan. Ang ganda po niyan para sa ating mga halaman. Mamaya ilipat ko na po yung mga ampalaya na to. Pwede na po siyang ilipat. Ayan. Mga pechay natin. Ito ang ating mga eggplant. Diligin na rin natin. Ayan. So hindi talaga sila pantay-pantay. Merong nalilate talagang mag-germinate. Meron namang nauuna. Ayan o. Ayan po, pwede nang i-transplant yung malalaki na yan. And later, ita-transplant na rin po natin yan. Ayan. So dapat po talaga madilig sa umaga yung ating mga seedling. Sa umaga lang po. Sa hapon hindi na po. Sapat na po yan sa buong maghapon. So every morning, ayan, gulayan tips, ang mga seedlings po ay dinidilig natin. Kapag dinilig pa po natin yan sa hapon, tumutulo ang pawis sa inyo din, ay aamagin na po yan, magkakaroon na po ng molds yan at masisira na po yung seedlings natin. Ayan. Kakainin po ng fungus o kaya naman ay lumot. Ayan. Ito naman tayo sa kabila, then bombahan din natin ulit para may pressure. Mainit na kaya pinagpapawisan ng inyo. Mabuti naman po at maganda na ang panahon. Tumigil-tigil na ang ulan. Walang sawa ang ulan eh. Ayan. Ito, yung ating mga basins. Ayan. Diligin din natin. Dahil umiinit na, kailangan nilang madilig. Ayan, ito rin mga punla nating lettuce. Diligan natin. Sapat na po yan sa maghapon. Madilig sila sa umaga. Lalo na at mainit na. So, i-monitor po natin lahat ng ating mga halaman dito bago tayo umuwi. Ayan, syempre unahin po muna natin dito sa nursery. Then magdagdag po tayo ng solution mamaya doon sa ating mga hydroponics doon dahil dadaan po ang weekends. Ayan. Baka magkulang po yung kanilang hydroponic solution.
ibibili natin to para nanuniyo dahil mainit. Kailangan sa tuwing umaga, maaga pa lang, ito ang unang-unang ginagawa, madilig ang halaman. Dahil pag mamayang hapon pa dinilig yan, ayan, at kainitan, baka mamatay pa ang halaman. Talagyan din po natin yung ating bilog na upo. Medyo malakas. Masyado. Maliit naman. Ito. Ayan. Dahil malalaki na naman sila. Ayan. Ayan po yung mga binhi natin ang bilog na upo. Pararamihin din po natin dito yan sa ating gulayan sa paaralan. Tumutubo pa rin po yung iba. Yung iba po ay naibahagi na natin yan sa Southville Elementary School. Ayan, nang sila po ay nag-benchmark dito. So ganyan naman po ang ating objectives o layunin ng ating gulayan sa paaralan as Lighthouse School. Ay nagbabahagi po tayo ng ating mga seedlings, especially mga katutubong gulay natin. Dapat nagtatanim din sila ng mga katutubong gulay. Bakit kaya natanggal yung ating isang buto dito? Ayan, lagay natin. Ayan, so may ampalaya pa rin po dyan. Ampalaya. Ayan. Then ito po ay sili na. Siling panigang. Ayan. Ayan, yung iba po ay nag-sprout na, tumutubo na. Ayan, tumutubo na po yung iba, nakikita ko po. Ang kagandahan po ng nasa tray, hindi tayo mahihirapang kunin yan. Kapag po nasa seedling box, nasama-sama sila, medyo mahirap, yung iba po ay nasasayang, namamatay. Pag kinukuha, pero kung ilalagay po natin sa seedling box, dapat meron pong mga pagitan. Pero the best po dito sa seedling tray. Kasi bawat butas, isa-isang puno lang po yan. Ayan. Nakapagdilig na tayo. Ayan. At pinagpapawisan ng inyong lingkod. Ayan, dyan lang po kayo. Panoorin nyo po ako hanggang sa dulo. Dahil sabi po ng aking mga kasamahan dito, kay Kuya Ludes, kay Kuya Leo, napakain na po niya. So gagawin ko lang po dito, papalitan po natin yung tubig ng ating mga fry kasi medyo mapapansin nyo po, ayan yung mga fry fingerlings po, mapapansin nyo po medyo malabo na yung tubig or madumi na. Ang gagawin natin is papalitan po natin, tapos hindi naman natin ubusin lahat ng tubig. Palitan lang natin ilan. So yung ipinapalit ko pong tubig dito ay nakastack na. Ayan, so base po dun sa aking mga nalaman, ayan, bawasan natin. Nalaman, kapag po fresh na tubig talaga na galing sa gripo, nagkakamata yung ating mga fingerlings, ating mga fry. So then nanood din tayo po ng mga tutorial sa YouTube paano po yung tamang pag-aalaga at pagpaparami ng mga isda. Ito, natutunan ko po sa panonood. So hindi po talaga dapat direct tayo ang tubig, kailangan po ay nakastack 3 to 5 days bago palitan. May nakastack na po ng 3 hanggang 5 araw na tubig, yung deep well galing sa gripo. Ayan. So hindi ko po ubusin ng tubig niyan para man-neutralize po yung tubig. Ayan, ang laki na nung isa, oh. Talagang papakita ko po sa inyo.
So dinadahan-dahan po natin dahil baka may mapasamang fry. Sayang naman. So yung mga dumi-dumi po doon, hindi ko gaano po tinatanggal dahil yan po yung mga pagkain nila. Yung ibang hindi nakakain na pagkain. Ayan. So naninibago sila, parang papansin nila lumiliit na yung tubig. Ayan. So bawasan na po natin. Dagdagan naman po natin. So, yung amin pong tubig, ayan. Ayan, ito po nakastock na po yan. Ayan. So, 5 araw na pong nakastock yan. Then, dahan-dahan lang din po natin ilalagay dito. Yan po, ang dami po. Makikita nyo po. Yung iba, umiibabaw talaga. Ayan po. Ayan. Asan kaya yung malaki? Nandyan po yung dalawang malaki, yung kuya nila dyan. Dagdagan natin. Yung doon sa buntis naman po is okay pa naman po, kaya hindi ko muna siya papalitan ng tubig. Yan po, nakikita nyo, ang dami umiibabaw sila dahil bagong palit po yung tubig. Ayan na po, ang dami. Nawa ay magtuloy-tuloy po at mabuhay sila. Yan po, ayan po yung isang malaki. Pakita ko po sa inyo yung isang malaki. Dalawa. Ayan po. Laki na po yun, talaga po mabubuhay na buhay na po yung isang yan. Nasaan po yung isa? Ayan, ito pa po yung isa. Ayan po yung first batch na nabuhay dun sa ating mga fry. Nawa ay magtuloy-tuloy ito. Ayan dahil ayan, makakapag-produce tayo ng maraming red tilapia. Ayun na po. Umiibabaw sila dahil bagong palit po yung tubig. Siguro tama na po siguro yung tubig na yan. Ayan. Po, ang dami nila Sa amin parang mga balaw. Ayan. Ayan, nililiksi nila Ang dami po Nawa ay magtuloy-tuloy yan. Ayan. So, okay na po yan kasi nga po baka naman sumobra yung pagpapalit natin ng tubig. Ayan, maraming salamat sa panonood. Nawa ay may natutunan. Ayan, nasiyahan sa aking video. Ayan, reels and video, long form video. Ayan, ito pong pamamaraan na to ay itong video ko po na to ay ipinapasa ko sa group ng aking mga estudyante. Dahil sa grade 6 po ay nakapokus sa fishery arts, sa pag-aalaga ng mga isda. So, yung pagpapasa ko po ng video na ito, ng mga activities na ginagawa ko po ay makatutulong sa kanila para maintindihan nila ng mabuti, ng totoo yung papaano ang pag-aalaga ng mga isda. Pati na rin po itong mga fry or yung mga fingerlings. Ayan. So, ayan po. Kung may oras sila, nawa ay panuorin nila para matuto sila at matutunan yung ating mga ginagawa dito sa ating gulayan sa paaralan kasama ang pag-aalaga ng mga fry or fingerlings. Ayan po. Ayan na sila. Nakapag-adjust na po sila doon sa bagong tubig. So
So kaya takpan na po natin. Takpan na po natin. Napakain na po sila kaya hindi ko na po sila pakakainin muli. So bukas naman po. Ganon din po yung malalaki dun sa ilalim. So ito po, malinaw at maayos pa yung tubig ng ating yan na po yung pregi. Ayan, pregi, pregnant natin. So hihintayin po natin hanggang siya ay magpisa. Ayan, ipinapasa ko po yan sa aking mga estudyante itong video na to para makita nila yung papaano ang pagpapalaki. Magse-separate natin dun sa mga pregi or mga buntis na o nangingitlog na isda or red tilapia. Ayan po yun. Hintayin po natin hanggang siya ay magpisa at mag-produce ng mga fry tulad po ng nakita po niyo. So at the same time, mga ilang weeks po pagkapisa nila ay tatanggalin na po natin o ililipat na po natin. So dito lang po yung ating mga fry hanggang sa maging malakas na sila tulad po nung nandoon para maibalik natin yung ating mother red tilapia dito. So napakain na daw po yan ni Kuya Lutz. Shout out kay Kuya Leo Leonardo Visa. Ayan, napakain na nga po. Yan po yung malalaki, yung adult. So, maraming salamat sa panonood. Sana po ay nag-enjoy at meron kayong natutunan. Especially sa aking mga estudyante. Ayan. Shout out sa inyo. Panoorin nyo yung aking video na to para maunawaan yung mabuti yung paraan ng pag-aalaga ng mga isda. Maging sa adult na red tilapia at ang ating mga fry or mga fingerlings ng red tilapia. Yan. Thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy. Ayan, so gagawa po muli tayo ng iba pang mga gawain dahil tayo ay nakapag-monitor na dito sa loob ng greenhouse. Doon naman tayo sa loob ng nursery. Doon naman tayo sa, ayan, mga pechay at romaine, lettuce. Doon naman tayo sa loob ng greenhouse. Ayan. So mag-a-add po tayo ng hydroponic solution. Yan, so dyan lang po kayo at panoorin niyo po ako hanggang sa dulo. Sinasamantala natin yung mainit na panahon. Dahil sabi nga mas mabuti yung mainit kaysa umuulan. Dahil tama rin naman yung umuulan tapos may umiinit sa mga halaman. Pero sa nagtatrabaho sa outdoors, ayan, nahihirapan po kasi mahirap kapag umuulan. So ito na po yung ating mga hydroponics. Later, lalagyan na po natin yan. Ito, may natira pa. Lettuce. Ito yung mga baby lettuce natin. Ayan. So, monitoring tayo. Ayan. Medyo yung amount ng level ng kanilang solution ay kukunti na. Kaya, dagdagan po natin. So, ito po ay complete po muna dahil maliliit pa. Pwede po nating iangat yan. Tapos, ayan, hydroponics tips naman po. Ayan. Tapos, kuha tayo ng ayan. Ito po yung solution. Meron na po ako nakatimpla doon. Ayan. Yung mga dalawang puno po dito is enough na po yun. Then, titingnan rin po natin. Ayan. Susukatin din po natin dito. Ayun, sakto na po siya. Kaya, okay na. Doon naman po tayo sa iba. Ayan. So, ito po ay medyo pababa yung level ng ating tawag dito, growing box. Kaya medyo mas lamang dito. Pag dito, ayan, medyo konti doon. Kaya, dagdagan natin kahit isang tabo lamang. Yung dinadagdag ko pong tubig o solution ay natimpla ko na po yun. Natira pa yun noong nakaraan pong linggo. Kaya okay na po yan. Ito naman. Ayan. So kailangan pa rin po. Ayan. Dagdagan po natin. Ito po mga dalawa.
Yan. Okay na. Then yung pang last po. Ito ba nadagdagan na natin? Oo, nadagdagan na natin to. Yan, tapusin po natin hanggang sa matapos natin yung pagdadagdag ng hydroponic solution. Okay, so sapat na po yun dahil marami pa yung tubig. Ito naman mga pechay. Ayan, halo po yan. May pechay, mayroong mustasa. Ito po mustasa oh. Ayan. Ito naman po ay pechay, paborito ng yung lingkod. So, medyo kulang na po yung kanilang solution kaya dagdagan natin. Ayan, kapag ka po kulang pa rin, magtitimpla po muli tayo. Ayan, mahaba na yung ating video, sir. Ayan, thank you for watching. Tapusin ko lang po ito. Then magtimpla ulit tayo. Para naman dito sa mga malalaking mustasa at pechay. Yan, thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy at sana po ay may natutunan sa inyong lingkod. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderang Galayan, nagsasabing o nagbibigay ng gulayan updates and fishery updates mula sa aming gulayan sa paaralan ng Post Elementary School located at Camp Vicente Lim, Mayapa, Calambas City. Thank you for watching and God bless us always. Yan po yung malalaki nating pechay at mustasa. God bless!